guys, it's Sir MJL. Andito tayo sa may arko ng Pulisan, Quezon. Ang walang tama, ang Mags de Blanca. Dahil sa lupit ng kalsada na ating dadaanan. Kita mo, maski itong truck sa harap natin ay hindi nakinaya. Specialty nyo ba rito, bibingka? Puro bibingka yung nakita ko sa daanan. Ayan o. Nice. Kaso maduming tubig. Parang gusto ko tumigil dito yung motor. Pwede ba? Alam niyo naman yung dream bike ko. Simple lang naman akong tao. Sa likod ko siya. Paunahin ko. Para mapanood natin. CF Moto 450 MC. Nagabas na tayo. Hey guys, it's Sir MJL. Andito tayo sa may arko ng Unisan, Quezon. At gusto ko lang magsabihin sa inyo na ito na yung simula ng part 2 natin. Kita nyo naman sobrang ulan. Mag-isa tayo uwi kasi yung mga kasabay natin na dapat pa uwi galing sa dagat, late pa sila makakauwi. So mag-isa lang tayo uwi pabalik ng Manila. So Antipolo ang daan natin and let's go. Maulan-ulan to at malubak-lubak. Diyos ko po, Lord, kayo na bahala sa akin. Ayan lang, mga lubak. Naka-camouflage pa naman yung mga lubak doon sa may tubig. Kasi ayan, natatakpan ng mga tubig yan. Nakakala mo simpleng tubig lang. Tapos lumulubog na pala. May malalim na lubak pala. So, let's go. Bago ko lang pala sabihin sa inyo guys, ang total trip na inabot natin ay 207 km papunta ron sa may beach. Nag-average tayo ng 42.9 km per liter. So naka-regroup kasi yung bell natin. Para sa akin, for ganun pa rin naman yung gas consumption niya. Tawag dito? Actually tipid pa rin talaga kasi isipin nyo puro paahon yung dinaanan natin sa Antipolo, sa Cavinti, diba? Tapos nag-average pa tayo ng 42.9. Let's say sabihin na natin 43. So para sa akin tipid yun. So itong full tank ko sa motor ko hanggang makauwi na to eh. Kasi away from here 200, so another 207 kilometers na naman tayo, 'di ba? So ang next gasts ko na siguro sa bahay na. Kalabang ko lang talaga itong ulan. Ulan, tama na ulan. Buong araw na umuulan. Okay lang na actually umulan, wag lang magbabaha. So ang pinaka-mission ko sa ride na to ay makauwi ng buhay at nang walang tama ang Mags de Blanca dahil sa lupit ng kalsada na ating dadaanan. Kita mo, maski itong truck sa harap natin ay hindi nakinaya. Diba? Makakatakot dito guys, seryoso. Patikim pa lang to guys, wala pa kayo sa Bicol. Bungad pa lang to papuntang Bicol. Kaya actually sobrang excited na kinakabahan ako pag ginawa na natin yung Bicol ride eh. Alam niyo yun. Nararamdaman ko na yung experience na haharapin natin. Pero excited ako kasi alam niyo yun na parang bagong lugar ulit yung mapupuntahan natin kasi hindi pa ako nakakapunta ng Matnog tsaka ng Sorsogon eh. Hanggang Legazpi lang tayo last time. Pero sa ride na gagawin natin, lalayo tayo, di ba? Another exciting adventure na naman. And this time, solo ride tayo ni Blanca. So medyo, siguro mas mabilis tayo makakarating dahil mag-isa lang tayo. Kitigil lang naman tayo doon para mag-podcast, mag-video, para kumain. Okay din yung paminsan-minsan group ride, paminsan-minsan solo ride, di ba? Pero isa sa mga advantage ng group ride, pag naka-group ride ka, tamang takbulan talaga eh. Alam mo yun? Hindi ka paspas na mabilis eh. So, mas maiiwasan mo yung aksidente, di ba? Nakakontrol mo yung speed mo, tapos ayun, may makakasamahan ka, di ba? If ever may mangyari sa'yo, o may makakatulong sa'yo, unlike pag itong solo ride, tapos na bengkongan ka ng mags, di ba? O yan, naubusan ka ng gasolina somewhere. Kailangan mo mag-ask ng strangers. Ito ko lang pala i-shoutout yung gulong natin na MRF. Buong biyahe natin siya gamit. And maulan, pero makapit siya. Alam niyo, na-impress ako rito tsaka sa B-Star na kahit maulan, makapit sila. Although marami naman talagang mas makapit na gulong. Pero kaya ako pinupuri ito kasi mura lang naman ng MRF. Pero yung quality na binigay niya, na-impress ako. Hindi, excited na rin ako mag-try actually talaga ng bagong gulong eh.
Ewan ko, ayoko mag-stick sa isa. Pero let's see, siguro pag nagsawa na tayo mag-testing. Pag nakahanap talaga tayo ng pang all-in, alam niyo yun. Ewan ko, kasi gusto ko rin talaga nagpapaiba-iba. Siyempre, gusto ko rin na nasi-share sa vlog ko ano yung mga recommendable na gulong. From affordable to the average to the medyo expensive price ng mga gulong. Pero, na-compare natin yung mga quality niya. Pero so far, para sa akin, top 1 of all pa rin, si Angel Pirelli sa lahat na nagamit kong pagdating sa mga kapit-kapit ng gulong. Sarap sana magmotor dito ko, hindi sira-sira yung kalsada eh. Actually sa Unisan tamang sira lang. May sira pero hindi katulad sa dinaanan natin papunta dito. Ito nakakatakot eh. Yung ang dilim ng tubig. Tapos di mo alam lubak na pala. Doon ako kinakabahan eh. Nakakamuflage siya sa ulan. Pag ganito laylo tayo. Kaya actually nagpaalam na ako ng maaga sa mga kasama natin na naiwan sa beach. Kasi ito yung iniiwasan ko, abutin tayo ng dilim. Dahil napakahirap po nun pag inabot tayo ng dilim. Tapos umuulan. Meaning ko, nabibitin ako ron sa mini driving light na gamit natin. Baka soon nagpalit tayo ng Senlo. Or tignan natin kung may mas malakas na brand. Sarap sana gamitin yung Giorno ni Kuya Al, tsaka na Giorno ni Daryl eh. Naka, ano yun eh. Naka violet. Ang lakas ng ilaw nun. To be honest, dapat ang gagamitin ko ngayon yung Honda Giorno ni Daryl. Pinapahiram niya kasi sa akin, gamitin ko daw sa gabi. Ayoko kaso ganito nga yung kalsada, sira-sira. So parang ang best na gamitin ko talaga sa ganitong condition is si ADV 160 dahil sa suspension niya. Tsaka syempre, ayoko ma-damage yung motor ni Daryl, no? Mahirap na, 'di ba? Hindi naman natin 'yon. Pero syempre guys, pag manghihiram kayo at may nasira kayo or na damage na scratch, kailangan mag-own tayo ng responsibility, bayaran natin 'yon. Grabe, na-miss ko kagad yung mga kasama natin. Na-miss ko yung may tao sa likod ko. Na-miss ko yung sumisilip sa side mirror. Tapos nakikita ko yung mga kasamahan natin na pumunta rito. Tapos mag-isa lang tayo. To be honest, nasanay kayo sa mga ganitong group ride. Hahanap-hanapin nyo rin na mamimiss nyo rin yung ganito. Masaya. Overtake lang ako kay tatay. And yun, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga kasi yung iba madalas na nating nakakasama talaga. Tapos ayun, nagkakatipon-tipon sila. Mas nagkakakilalan sila sa isa't isa. Tapos may bago na naman sumasama. May bago na naman nadagdag sa grupo. Ang gusto ko kasi sa group, gusto ko lahat talaga parang connected sa isa't isa. Hindi yung kami-kami lang, ganun. Gusto ko lahat tropa, ganun. So natutuwa ako sa mga kasama natin kasi mabait na mga nakakasama rin natin sa subscribers ride. Welcoming sila sa isa't isa, 'di ba? Talagang hindi nila tinuturing na strangers, kahit strangers naman talaga sa isa't isa, pero nagiging friends na rin sila. Sana maging safe lahat sila makauwi. At sana maging safe din tayo, 'di ba? Mag-update naman ako mag-update ako sa kanila pag nakauwi na tayo. Guys, may nakikita akong traffic ahead. Di ko alam kung saan banda to. Pero kulay pula siya. Parang ginagawang kalsada ata. Hi! 3:16 na. 5:30 ako makakarating ng Calderaya. What the fuck? The 2-week-old unrefrigerated pie. Long ways to drive. Dumaan tayo sa gitna. Grabe mga kalsada rito. Alam mo, feeling ko kahit lokal ka, hindi mo makakabisado yung mga lubak dito sa sobrang dami. Magugulat ka pa rin. Dito sinasabi kulay-pula yung mapa, pero parang okay naman. So, andito tayo sa may Pagbilao Bypass Road. At ang dami kong kasabay na motor. Grupo ata, itong mga ito, magkakasama ata sila. Meron pa rin sa bandang harapan eh. Nakahinto sila kanina eh. Namiss ko tuloy yung grupo namin. Ganda rin ng kalsada rito. Ito yung dinaanan din namin kanina eh. Hindi ko lang gano'n nakita yung kabilang side kasi gabi pa. Tapos nasa likuran namin. Pero okay din yung view dito. Ganda na ng kalsada rito. Sana wala na yung mga lubak-lubak katulad kanina. Alam ko meron pa bandang Cavinti. Hindi nakakatakot na dinaanan namin eh. Ganda sana kung gawa yung kalsada eh. Mapuno.
Zigzag! Problema, biglang may halong lubak eh. So guys, nandito ako sa puro twisties na lugar, Kabinti, Louisiana. At ang dami nagbebenta ng puto bumbong na natatakam ako. Gusto ko bilan si Mimi Dong. Ang problema, masarap pa ba yung bibingka pagka uwi? Baka bilang ko si Mimi Dong. Isa pang stopover na makita kong may nagbebenta ng bibingka, titigil talaga ako. Magkano yung bibingka nyo? 35 po isa, tatlo 100. Pwede mo makita ni tsura. So guys, makabili lang akong bibingka. Kanina ko pa nakikita eh. Specialty nyo ba rito, bibingka? Opo. Puro bibingka yung nakita ko sa daanan. Bago luto yan? Sige po. Ilan po? 35 no? Tatlo mo na. Binabalot siya sa ganito? Opo. Naghahanap ako puto bumbong eh. Normally magka-partner yan eh no? Opo. Isa lang may-ari niya lahat ng stall dito. Hindi po. Magkakaiba. Opo. Eto. Yan, para mukhang authentic. Ay, magkano pala lahat total? Kulang ata yun. Okay lang po. Magkano ba? 35 isa? 100. 3,100. Thank you po. Salamat. Thank you. Kinakabahan ako dito. Baka mag-banking to dito. Takpan natin. Sorry, call ng gamit ko. Yan. Ewan ko lang kung... Ito pala yung balaklava kong tuyo. Dalawa nga pala balaklava ko. Wow! Ganyan guys, so may na-discover tayong kakaiba rito. Nice! Para siyang may falls. Ayan silip lang tayo saglit. Ayan nice! Kaso madumi yung tubig. Ganda lang sana kaso dumi ng tubig. So yun lang, nakita ko lang along the way. Which is nice, ang cute. Asan ba tayo? Sa Lumban, Kaliraya tayo. If makikita nyo, ito yung pupuntaan natin. Dito tayo dumaan. Pero kung magpapagsanhan tayo, dito tayo sa baba. Mas mabilis dito, pero nakita ko congested yung area, tapos kulay pula, matraffic. So, hindi natin tinuloy. So, nice. Ang cute, diba? Ito yung babaan nun. Ano pangalan niya? Bumbungan Eco Park. Ito, welcome. Barangay Tibatib, Cavinti, Laguna. So, hindi ata kami dumaan dito kanina. Kasi doon nga kami sa may pagsanhan. Nung umaga kasi, hindi pa naman ganun sikip yung kalsada at ka-traffic. Ang sarap, no? Magmotor. May mga nadi-discover kang ganito. Yung hindi mo alam, wala ka sa route. Tapos, bigla ka na lang dadaan sa lugar na to. Then, may makikita ka mga ganyang scenery. Wow! Ang tagal ko na nagmumotor pero yung excitement andun pa rin. Tapos tigil ka lang sa gilid. Small things, you know. At ang masarap pa ron, nagbablog tayo. Ang saya kasi na nagbablog ako tapos nasa-share ko sa inyo. Nasa-share ko sa YouTube, di ba? Sa social media natin. I don't feel alone pag ganito. Feel ko may kasama ako palagi. Nice! May another rito. Anong tawag dito sa lugar na to? Anong tawag dito? So nice! Hihintuan nyo ganito. Uy! Kala ko tatulog si ate. Anong tawag dito sa lawa na to? Sa mga taga dito, comment nyo naman sa baba kung anong tawag sa lugar na to. Walang nakalagay na pangalan eh. Kaliraya Lake? Yan ba yun? Kaliraya Lake ba yung man-made lake? Ewan ko, baka makita naman natin sa taas yan pag kumain tayo. Kaya hindi na ako huminto. Pero it's nice na nadaanan din natin siya. 22 minutes, 12 kilometers. Ito ulit guys, Nandito ulit, Nice! Kaliraya Lake ata to. Ang ganda ng tanawin,
Parang gusto ko tumigil dito yung motor. Pwede ba? Sa Gedli lang. Picture ako yung motor. So guys, nagmumotor lang ako. Pauwi na ako ng Manila. Pero dadaan kasi ako ng Kaliraya Skypad. And then, tignan yung nakita natin. Along the way, ang ganda. If hindi ako nagkakamali, ito yung Kaliraya Lake. Pero correct me if I'm wrong. Kasi first time ko madaan dito. Ayan si Blanca. Chill lang kami. Tabi lang siya sa Gedli habang sobrang putik niya. Ayan, ang ganda ng view dito. May mga nakatambay nga dun sa lapag eh. So, akit na ako ng Skypad para mag-dinner. Balikan lang din kasi yung ride na to. So, nakapagpahinga na tayo kanina. And let's go! Guys! Alam niyo naman yung dream bike ko. Simple lang naman akong tao. Sa likod ko siya. Paunahin ko. Ayun na, pinauna ko siya. Para mapanood natin. CF Moto 450 MT. Ang aking dream bike. Sarap gamitin yan. One day makikita mo kung nakaganyan din ako. Darating din ng oras para sa atin dyan. Pero wala pa tayong pera. Wala pa akong pang-maintain ng ganyang bike. Wala pa akong parkingan. Mas parang ang gaan i-drive oh. Taas na ang torque. Ooh, nice! Another view. Ganda ng mga view dito. Ang ganda ng motor sa tapat natin. Ang ganda ng kalsada. Wala akong pakialam ko sasabi nilang China bike yan. Gusto ko yung motor na yan. And to be honest, with its features, okay naman siya. Haha, ang cute. May mga tumatambay na magjowa rito. Wala lang, kit lang panoorin. Tulad ito, ito naka Fasio. Ay, sorry, ito naka Mio. Ayan, date lang sila, diba? Simple lang. Pero meaningful. Panis. Pero sana ginawa nila ng onting space yung gilid, no? Para yung mga taong gusto tumambay. Pero kasi hindi naman talaga meant for tambayan to eh. Ito ba yung man-made lake? Ang ganda pala niya, no? Guys, actually, 1 minute away na lang tayo. At bago tayo makarating dito sa Skypad, ang dami ko ng daanan na magaganda ring cafe. So, medyo madami rin tao rin sa ibang cafe na nakita ko. Sana hindi puno dito sa Skypad. At kung puno man, puno. Ayan, dami ng sasakyan sa labas, oh. Feel ko puno to. Asan na yung Skypad? Ito. Shit, ang dami tao. Yan, Skypad nakalagay. Park tayo rito. So guys, sobrang ganda rito sa may Kaliraya Skypad. Kahit dun sa may kahit hindi mismo sa Skypad, yung mga katabi niya ang daming cafe shop. So yun, napag-isipan ko parang sobrang busy, sobrang crowded, tinamad ako kumain. At actually hindi pa naman ako gutom. 3 hours 41 minutes. Ba't ang tagal na ETA ko? So tagal pa pala ako makakauwi guys. Isipin nyo, 101 kilometer pa yung gugugulin ko makauwi ng bahay. Kalahati pa. Alas sa kalahati na ako ng biyahe ko. 3 hours and 41 minutes. So, ayun, okay din to. Ito actually gusto kong breakfast ride na piling subscribers ride. Pero, yun nga, hindi siya nanalo. Pero kung nanalo, malamang nandito kami. At ito, may isa pang kainan, no? Alexa's Modern Filipino Restaurant. Mukhang swabe din. Daming kainan dito. So, kung puno man yung Skypad, marami kayong choices. So, that's nice, diba? Ako medyo papaspasan ko na. Ewan ko kung madadaanan natin yung Pililya ng Maliwanag. Sana. Kasi nadaanan natin siya ng gabi eh. Ngayon naman umaga. By the way, dumaan ba kami kahapon dito? Hindi kami dumaan dito. Hindi pala kahapon. Kaninang madaling araw lang pala yun. So, pag yung dinaanan natin, malapit naman siya rito.
Pero hindi tayo dumaan mismo dito. Ah! Nag-abot na tayo. Kumain ka ba? Ha? Kumain ka? Tumigil ako sa Kaliraya Skypad pero di ako kumain. Ah. Sabi ko, oy! Naka-MJL! Ako nag-ano, parang kailangan talaga pumasok bukas eh. Anong oras ka umalis doon? Ano, 3:30? 3:30? Oo. So guys, si Dexter, kasama natin siya kanina sa beach pero nauna ako umalis. Anong oras ba ako umalis? Mga alas 10, no? Oo, mga ganun mga. Tumitigil kasi ako, nagbibideo-video ako sa mga nadadaanan. Hindi mga pag-video doon kanina. Ah, May kasabayan din kasi ako kanina puro sniper. ah. Sumabay na ako sa picture. Sumabay ka? Si Kuya Manny, kasabay na umuwi na. Andun pa? Oo. Bukas na daw sila uwi. Bukas na sila? Okay, sabi ko lang. Nabutan na kita Uy, si Dexter. Sabi ko nga, sniper. Sabi, una, di ko nakilala. Tapos tinignan ko yung box. Sino ba yung box na nakasama ko kanina? Si Dexter. Tignan ba? Oh, dyan lang kita nabutan. Kaya binusunahan ka agad kita. Akala ko kanina pa. Sige, sunod ako sa'yo. Sige, magsarili kang pacing para makauwi ka agad. Kahit bilisan mo lang, walang problema. Kahit huwag mo na ako hintayin ha. Pag habol-habulin kita. Para magising ako. Mabilis kasi magpatakbo to si Dex eh. Siyempre pag may nahabol ka, alam mo yun, mas na-alerto ka. Hindi naman to the point na buwis buhay habol I mean, yung parang alam mo yun, saan yung kasama ko gano'n? Tawa ako. Laki bagay ng jersey. Nakilala ko kagad yung nasa tapat natin. Guys, nandito kami. Si Dexter nakita ko tumigil. Tapos may bilihan ng pasalubong. I-send ko to sa group namin para pag pauwi sila, may pasalubungan silang madadaanan. Send ko sa group. Pwede makita yung buko pie? Pwede po makita yung buko pie? Magkano to? 180. Bagong luto. Dalawa, 350. Ate, nyo kayo to? Isa lang ako nito. Pwede Gcash? Yung bagong luto, ate So guys, nakabili pa nga tayo ng pasalubong. Tumigil si Dexter, dito tumigil din tayo. Uy, dumudulas ako ron Di pantay yung kalsada. Nabutan tayo ng maraming motor pero guguhitan ni Dexter yan. At magbubukas na ako ng ilaw. So yun guys, maraming salamat sa mga kasama ulit natin dito. Gusto ko lang pasalamatan, shoutout lahat, isa't isa sila, lahat sila. Thank you guys sa pagsama. Sabi ko nga sa kanila nung briefing namin, umuulan, masarap matulog at bukas ang aking box. Sinara ko lang yung box ko. Ayun nga, kahit maulan, pinilit nila sumama, wala silang tulog, iba galing pa sa lakad or trabaho. Pero ito, nakasama natin sila, kaya sobrang thank you sa kanila. And sa mga curious po kasi karamihan ng explain nila sa akin dito, marami daw rito yung mga silent viewer na gustong-gusto raw talaga sumama pero parang naghanap lang ng tempo para makasama. Guys, anytime naman, welcome po sa lahat itong ride na to. Wala pong grupo-grupo dito. Lahat po tayo ay isang grupo. Kahit tayo ay strangers, lahat tayo magkakasama. So, yun lang. Ang rules lang naman is respetuhin ng isa't isa, enjoy ng ride at maging safe sa kalsada. So, welcome po lahat ulit again sumama sa mga ride na ginagawa. So, yun lang guys. Papaalam na ako and see you on the next content. Bye-bye! Ayun na naman yung mga lubak. Papaalam na ako guys. Bye-bye! Focus muna ako sa daan.